Hindi ko alam na may totoong na baril. Sabihin mo na lang kung ano ang nangyari. Ayoko na ng kasinungalingan. Itong babaeng ito, si Olivia Clendenin, may asawa at may kasintahan. At wala sa kanilang nakakaalam tungkol sa isa't isa hanggang sa nagkita sila sa isang party. At kay Dan, sobrang saya ko na naging maayos siya pagkatapos ng mahirap na panahon. Pinagdaanan niya talaga yon. Kinuha ni Clendin ang baril at nagpaputok ng 8 ulit. Ano ang sumunod? Dadalhin ka namin sa interrogation room at hindi mo aakalain ang sinabi niya. Narito tayo sa kaso mula sa Law and Crime. Ako, si Chris Stewart. O mga kaibigan, sandali lang. Gusto ko lang kayong sabihan tungkol sa app na ito. Ang tawag dito ay Upside. Nakakakuha ka ng cashback sa mga araw-araw na binibili mo tulad ng gasolina, grocery at takeout. Ganito lang ang gagawin mo. Sobrang dali. I-download ang Upside, libre ito. I-claim ang offer sa kahit alin sa mahigit 100,000 lokasyon. Magbayad gamit ang card, i-verify ang pagbili at makakuha ng cashback. Ginagamit ko ito tuwing magpapakarga ng gasolina o bumibili ng takeout sa gabi. Naghahanap ng offer sa Upside. Pagkatapos gumastos, lumalabas ang pera sa app tapos tinatransfer ko sa bangko ko. Yun lang. Ang madalas gumamit ng Upside ay nakakakuha ng average na $254 kada taon. Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o i-scan ang QR code at gamitin ang promo code na OTC para may dagdag na 25 sentimo bonus kada galon sa unang tangke mo. Si Olivia Clendin ay guro sa sayaw na may asawa at kasintahan. Ngunit walang alam ang dalawang lalaki tungkol sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang bagong taon ng 2025, kung saan pareho silang dumating sa isang party. Ayon sa taga-usig, doon nila naalaman na pareho silang nakikipag-date sa isang babae. Nakarating ang balita kay Olivia Clendenin at nawalan siya ng katinuan. Talagang nagmaneho siya papunta sa party, kinuha ang baril at nagsimulang magpaputok sa loob ng party. Nagpaputok siya ng 8 beses at tinamaan ng lalaking si Daniel Johnson na tahimik lang nakaupo sa porch kahit wala siyang kinalaman dito. Makikita mo rito ang court footage mula WLWT sa Cincinnati kung saan ikinuwento niya ang nakakatakot na karanasan at pinsalang ginawa ni Clendin. Balik tayo kay Clendin. Pagkatapos ng pamamaril, tinanong siya ng pulis at doon niya nalaman na may totoong tinamaan. Hindi ko alam na may nabaril talaga. Paano nauwi ang love triangle sa drive-by shooting na nagpakulong sa babaeng ito ng matagal? Heto ang mga dapat mo malaman kaya maghanda ka. Si Olivia Clendenin ay kasal sa isang lalaking, nagangalang Zach Howard. Pero ayon sa mga piskal, may relasyon din siya sa isa pang lalaki, ang kanyang dating nobyo, at ang pangalan niya ay Corey. Gaya ng nabanggit ko, hindi alam ng dalawang lalaki ang tungkol sa isa't isa. Magulo ang sitwasyon hanggang bisperas ng bagong taon, 2025 nang magbago ang lahat. Sabi ng tanggapan ng piskal ng Warren County, nagpunta ang dalawang lalaki sa parehong party sa Durath Road, Clear Creek Township. Habang gabi ngayon, napantanto nilang pareho pala silang nakikipag-date sa isang babae at nalaman ni Clendin na magkasama sila. At ayon sa sarili niyang mga salita sa interogasyon, galit na galit siya. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang asawa pero hindi ito sumagot. Kaya sumakay siya sa jeep ng kanyang nanay at dumiretso siya sa party. Hindi siya nagpunta mag-isa, kasama niya ang kanyang biyanan. Kaya ang nanay ng kanyang asawa ay nasa kotse kasama niya. Pagdating niya sa bahay, pumasok siya sa loob. Ayon sa sinabi niya sa pulis, doon na uminit ang pangyayari. Sabi ni Clendin, sinubukan ni Corey makipagtalik sa kanya pero tumanggi siya kaya nag-away sila. At pagkatapos, sinabi niya na si Corey ang dati niyang nobyo ang nag-abot sa kanya ng baril. Isang 40 caliber na handgun. Sinabi niya na utos lang ni Corey na kunin yon para takutin sila. Sumakay siya sa likod ng jeep at habang umaalis sa driveway, nagpaputok ng 8 beses sa bahay. Tinamaan si Daniel Johnson ng isa sa mga bala. 29 na taong gulang siya. Inimbitahan siya sa party at nakaupo lang sa porch nung biglang tamaan siya ng bala sa tiyan kahit wala siyang ginagawang masama. Umalis si Clendin pero hindi nakalayo. Nabangga niya ang jeep ng nanay niya sa kalsada ayon sa ulat. Tumawag ang kapitbahay sa pulis. Pagdating ng pulis, nakita nilang sugatan si Clendinin at sira ang sasakyan. Sa labas, may natagpuan silang .40 caliber na baril na may magazine at isang bala. Ngayon, sa ospital, ginamot siya sa minor na sugat at kinuha ng dugo. Sinabi niya sa pulis na uminom siya ng 3 shot ng whiskey. Ngunit, ito ang hindi pa niya alam noon. May natamaan ang putok ng baril niya.
Dinala siya sa ospital, na life support at naoperahan. Sa totoo lang, maswerte pa at buhay siya. Walang nakakaalam kung mabubuhay pa siya noon. Ngayon, iniimbestigahan si Clendinen. Sabi niya, wala siyang alam kung bakit siya nandoon at naaksidente lang siya. Sinabi niya na wala siyang alam sa iba pang nangyari, pero hindi naniwala ang detective. Ngayon, may body camera footage na ang pulis mula sa gabing iyon at nakuha rin namin ang sumunod na interogasyon. Ito ang bagong video. Kaya sa ngayon, may karapatan kang manahimik, okay? Lahat ng sasabihin mo, pwedeng gamitin laban sa'yo sa korte. May karapatan kang kausapin at samahan ng abogado habang iliimbestigahan ka. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, bibigyan ka ng isa na magre-representa sa'yo bago ka tanungin kung gusto mo. Ikaw ang bahalang pumili kung kailan gagamitin ang mga karapatan ito at tumangging sumagot o magbigay ng pahayag. Naiintindihan mo ba ang iyong mga karapatan? Kailangan kong paikutan mo yan, lagyan ng inisyal dyan, pirmahan, at lagyan ng petsa. Tanungin mo na kita, alam mo ba kung bakit ka nandito? Wala kang ideya. Ibig ko sabihin, na-aksidente ako at kumuha sila ng dugo at nagkaroon ako ng OBI sa ospital. Sige. Pero bukod doon, wala kang alam. Wala. Lampas pa sa insidente ng aksidente. Sabi niya mag-isa siya sa kotse ng maaksidente at siya ang nakabangga. Lumabas ang kapitbahay, dumating ang pulis, tapos na. Pero alam ng detective na may mas malalim pa sa kwentong ito. Zach Howard, siyang asawa ko. At si Cory ay dati kong nobyo. Mga kaibigan niya. Kaibigan niya. Ang pangalan niya ay Zach Brown. Si Zach Cox ang lalaking pinag-aawayan namin. Bakit rin nag-aaway tungkol doon? Ayaw nila sa akin at ayaw nilang makisali ako kay Cory dahil may problema kami. Madalas kaming mag-away at hindi magkasundo. Kaya gagawin nila ang lahat para paghiwalayin kami. Kaya tinawagan nila siya at sinabi na magdi-dinner daw ako kasamang asawa ko nitong weekend. Sabi niya pumunta siya sa bahay ng biyenan niya hating gabi at nagtagal hanggang alas 5 o 6 ng umaga. Nagkuwentuhan lang sila. Nakikipag-usap lang ako at napapaliwanag sa kanya kasi wala na ako ibang malapitan. Galit din sa akin ang mga kaibigan ko dahil sa lalaking pinili ko. At parang yung lalaking pinili ko, hindi rin kami magkasundo. Kaya parang wala talaga ako malalapitan. Kaya pumunta ako sa bahay niya para makipag-usap sa kanya. At nandun siya para sa akin at inalo niya ako. Sinabi niya sa pulis na padaan siya sa party. Sa paligid ng bilog ng Kakulaman. Kaya 1, 2, 3 dahil alam kong kasama ng asawa ko ang dati kong nobyo. Saan? Sa bahay ng dati kong nobyo sa Springboro. Malapit sa 1, 2, 3 at white nurse 700 at 41 at kakalabas ko lang talaga mula sa bahay ng biyenan ko. Saan nakatira si Cory? Sa Springboro? Iyon ba ang bahay na tinutukoy mo? Oo, sige. Sige, itong bahay niya. May bahay siya sa kalsadang ito at may isa pang kalsadang tumatawid dito. Si. Gusto ko lang umakyat sa burol para makita kung nandoon ang asawa ko bago umuwi. Pero hindi ko nakita ang kotse niya. Nagpatuloy lang ako. Tinawagan ko siya pero di sumasagot. Paulit-ulit kong sinabi, pakiusap, tawagan o kausapin mo ako. Pero ayaw niya. Galit na galit ako noon at gusto na umuwi. Kaya ako bumangga sa guardrail. Ano kinagagalit mo? Ayaw niya akong kausapin, ang asawa ko. Tinawagan mo ba siya nung na-aksidente? Ilang beses ko siyang tinawagan bago ang aksidente pero di siya sumagot. Pagkatapos, siya ka lang niya sinagot. At sabi ko na aksidente ako sa kotse ko dahil sa'yo. Nasaan ka ba? Alam mo na kung nasaan siya kasi nakita mo kotse niya, di ba? Wala yung kotse niya doon. Nag-drive lang ako para tingnan kung nandun pa siya or kung sino kasama niya. Pero wala siya. Sabi ko, bahala na. Patuloy ko siyang tinatawagan para malaman kung nasaan siya at kung sasagot siya. Kotse ng nanay ko. Tinawagan ko siya ulit at sinagot niya. Tinanong ko, nasaan ka? Saan mo sinabi na roon siya? Hindi niya ako sinagot. Sabi ko, Zach, kaaresto ko lang. Pwede ako masaktan? Wala siyang pakialam. Sabi ko, bahala ka. Dead man ako. So galit na galit ka nun, sobrang inis ka sa kanya. Oo. Oo, kasi yung ex-boyfriend ko at yung asawa ko, nahiwalay naman. Magkasama silang nag-hangout. Bilubuli ako, pero galit sila sa isa't isa.
Hindi yan pata sa akin, sinabi ko yon sa kanila. Hayaan niyo na lang ako, pero walang sumunod. Dumaan ako sa bahay ni Cory, wala ang kotse niya. Kaya inisip ko, nasaan siya. Doon ako nagsimulang magalit. Diyos ko, kailangan ko talagang umuwi. Galit na ako. Kasi tatawag sana ako sa asawa ko gamit telepono ni Mama. Nagmamadali akong umuwi para tawagan siya. Alam ko sasagutin niya yon. Nakikinig ang detective. Matagal siyang naghintay pero isang tanong niya ang bumaliktad sa lahat. Nakagamit ka na ba ng baril? Nakagamit na ako ng baril sa gun show pero hindi ito pampalipas oras lang. Meron ka ba? May sarili ka bang baril? Hindi dapat. Wala akong baril. Wala ang dahilan na may ibang tao sa kotse mo. Hindi, wala akong baril sa kotse. Pero, hindi pa ako nagkaroon ng baril sa kahit alin sa mga sasakyan ko. Sige, tingnan mo. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo at sa lahat ng kwentong yan. Anong ibig mong sabihin? May nabaril na yung gabi. Sina Zach o Cory ba? Hindi sina Zach o Cory. At may natagpo ang baril sa labas ng kotse mo na may magasin at bala sa lugar ng aksidente. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka o alam mong may kasama ka sa kalokohan? Kasisala ka rin kung totoo yan at di mo sasabihin ang nangyari nung gabing yon. Alam kong nagsisinungaling ka at alam kong alam mo ang nangyari. Lahat ng piraso ay nagkatatuma. Tama ba? Tama. Alam mo, may nabaril, hindi nakuha. Hindi ko alam na may nabaril pala talaga. Sige, sabihin mo sa akin kung ano nangyari. Sige. At ayoko na ng kahit anong kasinungalingan pa. Kasama ko ang aking binan. Shit. At kami ay nagkakasama, malungkot din ang sinabi ko. Ang asawa ko. Feliz Pelon. Umiinom talaga ako noon, oo. Umiinom ako ng whiskey. Siya naman, umiinom ng orange juice at kung ano-ano pa. At nang sinubukan kong pumunta sa bahay ni Cory para kunin si Zachary, Ang asawa ko. nagkaroon ako ng malaking away. Sobrang laki ng away. At kanina kay Cory. Sige, kita mo, nagsisimula ka na magsabi ng tama. Tama. Sabihin mo, sige, mananatili tayo sa katotohanan, tama ba? Tama. Tayo nga. Hindi maganda kung di mo sasabihin ang totoo sa akin. Sige, hindi. Handa na ako. Aminin ko po ang totoo. Medyo tipsy ako noon, pero alam ko po ang nangyari, sir. Sige, anong nangyari? Kaya nag-away kami ni Cory ng matindi. Sinubukan niyang makipagtalik sa akin sa bahay niya nang pumunta ako ron para sunduin ang asawa ko. Kaya pala tumitil ka. Oo, mas maaga ito, At parang sinusubukan niya akong hawakan at sabi ko, hindi, tama na. Parang itigil mo. Jane, nandun ka at nakikipag-party kasama ang asawa niya. Hindi ako nagtagal o nagparty doon. Pumunta lang ako para kunin ang asawa ko. Alam kong may droga, kaya sabi ko, lumayo ka dyan. Tapos nagsimula na maging magulo yung mga lalaki. At ibinigay sa akin ni Cory yung baril na yon. Yung baril na yon ay kay Cory. Kay Edward. Para saan? Para takutin si Sarah. Sige. Tapos anong nangyari? Nung paalis na ako, nagsasalita pa rin sila ng masama. Hinahabol pa yung kotse ng nanay ko. Tinatakot ako. Binaril ko yon. Ikaw ang bumaril dito. Tama. Sinong binaril mo? Sa bahay lang ako bumaril. Literal, sa bahay lang talaga. Hindi ko alam na may tinamaan. Ilang beses ka nagpaputo? 2 beses. 2 beses na paputok. Oo. Hindi talaga ako nagpapaputok ng baril. Hindi ko trip yun. Hindi ko alam ginagawa ko. Wala akong tinutukal o pinuntirya. Binigay lang ni Cory yung baril at sinabing, kunin mo na lang ito. Hindi ko siya tinakot. May baril ka at pinaputok mo. Tama? Tama. Para takutin ng isang tao. Tama. At sa huli, may nabaril ka. Nakakatakot talaga. Sumpa, di ko alam yun. Hindi ko alam na may nabaril. Pero alam mo, napaputok ko sa bahay. Papunta sa garahe. Ganito ang bahay niya. May porch sa harap, sunod-sunod na putok papunta sa garahe. Hindi ko alam kung may tinamaan. Hindi ko alam yon. Sinabi ng detective sa kanya kung sino ang tinamaan niya. Si Daniel ang binaril. Si Daniel. At oo, siya ay naka-life support ngayon dahil binaril mo siya.
Hindi ako makapaniwala na may taong nabaril at naka-life support na yon dahil sa mga ginawa ko. Hindi ko talaga kaya paniwalaan yan. Sinabi ba nila kung ano ang tsansa ni Daniel mabuhay o iba pang impormasyon? Hindi ko pa alam yon. Kilala mo ba si Daniel? Hindi talaga, hindi. Kinakabahan siya kahit wala naman siya ginawang masama sa'yo. Dahil lang naging magkaibigan kami at may alam ako kaya siyang binaril. Galit ka. Maling tao. At si Daniel ang nagbabayad para dito dahil ako ang oo. Paano mo ulit nakuha ang baril? Corey. Baril ni Cory yan. Sige, saan mo nakuha yan? Ibinigay niya sa akin mula sa pinakaitaas na drawer sa kwarto niya. May dresser siya agad pagpasok mo. Nasa gitnang pinakaitaas na drawer yon. May 3 gitnang drawer o 3 drawer sa itaas at nasa gitna yon. Nasa kwarto ka ba nung inabot niya sa'yo yon? Tama. Anong sinabi niya sa'yo? Sabi niya, eto, kunin mo ito. Titigan mo lang siya. Eksakto niya nung sinabi niya. Kunin mo at titigan siya. Kaya, lumabas ka, nahawak mo yon sa kamay mo. Nagsimula sila magsalita ng kung ano-ano at palaki ng palaki ang sinasabi nila. Lalo akong nagagalit. Lalo akong nagagalit. Sabi ko, pabayaan niya na lang ako. Sila naman, puro bla bla bla. Habang paalis ako, hinabol pa nila ako at sinabihang, ang tanga mo kung ano-ano pa. Ganun na lang talaga. Naglalakad ka bang palayo? Hindi, nasa kotse na ako paalis. Sige. Paalis na talaga ako. At ako'y ubod-ubad lang kung ano man. At sinabi ko lang, pabayaan mo na ako. Tapos umalis na ako. Nasa driveway siya. Oo, papunta na sa kalsada, paakyat ng parang burol. Diretso akong umaakyat doon. May nakaupo ba sa porch? Wala akong nakita. Wala. Si Daniel lang, isang lalaki na hindi ko man lang nakilala. Sige. At ang asawa ko na nakita ko. Habang papunta ka sa kotse, bigla kang lumingon at nagpaputok Hindi, nasa loob ako ng sasakyan. Nasa loob ako ng sasakyan. sa driveway. Oo, nasa loob ako ng sasakyan sa driveway habang paalis. Hindi ko ginawa ito sa labas ng sasakyan o kung ano-ano pa. Sa passenger side ba o sa driver side? Driver. Dalawang putok. Oo, hindi ko alam na may tinamaan pala. Sige. Talagang hindi. Pwede ba akong magtanong? Siyempre. Aling direksyon nakaharap ang kotse mo sa driveway? Papunta sa Kamalig. Papunta sa Kamalig. At sa driver side ka, Bumanel. Kasi ginawa ko lang ito para makalabas sa driveway. Sige. Binaril sa garahe, paakyat ng burol, pakaliwa. Nasaan siya nang nagkaroon ng aksidente? Hindi siya kasama ko ng aksidente. Ayaw niyang madamay sa nangyari. Lumabas na siya, hindi pa siya nakalabas. Nandun pa rin ang baril sa kotse pero akala ko lumipat ito, palabas ng kotse nang mabangga ako. Nandun pa rin ito sa sahig na upuan ng pasahero. Kaya lumabas at hinarap ng binan mo ang mga ito? Hindi. Nanatili siya sa kotse. Alam ba niya na may baril ka nung sumakay ka sa kotse? Alam niyang si Cory ang nagbigay ng baril sa akin. Ako, Forrest lang. Ano sinabi niya? Wala. May sinabi ba siya? Hindi lang niya sinabi yun. Pagkatapos mo bumaril, ano ang nangyari? Ano ang sinabi niya? Nagpapanik siya. Sumisigaw siya at pinapalabas ako. Palabasin siya. Saan siya pumunta? Wala akong alam saan mo siya pinababa. Hindi ko na siya nakausap mula nun. Sige, sana yun. Arestuhin ka. Naiintindihan mo ba yan? Makukulong ka. Ang sinabi niya sa silid ng interogasyon ay gagamitin sa paglilitis. Nahatulan siya ng hurado na guilty sa attempted murder, 2 bilang ng felonious assault at legal na pagpapaputok ng baril sa loob ng isang tirahan. Ilang buwan matapos, noong Marso 26, 2026 na upo si Olivia Clendenin sa silid hukuman ng Warren County upang malaman ang kanyang kapalaran. Ngayon, magsasalita na ang biktima, si Daniel Johnson. Dati, isa lang siyang bisita sa New Year's Eve party. Ngayon, kaharap na niya ang babaeng bumaril at muntik pumatay sa kanya. At malapit na niyang sabihin kung ano ang inagaw ng babae sa kanya. Noong araw na insidente, dumalo ako sa salu-salu ng bagong taon. Naanyayahan ako at tahimik lang na nakaupo sa beranda. Sarili ko lang ang inaatupag. Sinusubukan na akusado na barilin ng ibang tao at ako ang siyang tinamaan ng bala. Nagbago ang buhay ko noon dahil sa mga dahilan na hindi ko kasalanan.
Ang pamamaril ayon sa iyo ay nagdulot sa kanya ng matagalang pananakit at pati na rin ng mga problema sa pagtunaw ng pagkain. Pagkatapos, si Clendeno naman ang sumunod. Nirerespeto ko ang korte at ang paninindigan nito. Gusto ko lang sabihin na mahalaga sa akin ang aking pamilya, mga kaibigan, negosyo, at lahat ng umaasa sa akin sa mundong ito. Ipinagmamalaki ko ang naging epekto ko sa aking komunidad at sa mga batang tinuturuan ko, at para ko na rin silang pinalalaki kasama ng kanilang mga magulang. Ipagpapatuloy ko pa rin ito sa hinaharap. At para kay Daniel, talagang natutuwa ako na maayos na siya matapos ang mahirap na pinagdaanan niya. Taos puso kong hinahangad ang maganda niyang kinabukasan at ang pinakamabuti para sa kanya sa hinaharap. Salamat! Sige. Sapat na ang narinig ng hukom at hinatulan si Olivia Clendenin ng 16 hanggang 20 kalahating taon sa kulungan, ang pinakamataas na parusang maaari niyang matanggap. Habang inilalabas siya sa korte, sabi ng abogado niya sa media na mag-aapela siya. Iyan po ang pagtatapos ng On The Case mula Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at live din kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa susunod na pagkikita.